Salam guys, good morning. Maaga na naman nga kaming lumakad ni Habi today dahil dialysis day na naman ni Habi. Mahigit isang buwan na nga na maulan yung panahon dito sa amin guys. Kaya palaging maputik yung paligid. At eto nga at habang papunta nga kami ng ospital ay umaambon na nga rin. Dumaan na nga rin muna ako dito para bumili ng pag-breakfast namin ni Habi mamaya sa dialysis center. Bumili na nga ako dyan ng mie goreng at kaunting mga kakanin. Bale may pupuntahan nga pala kami sa Tawaw ni Habi today. Kaya naman napagdesisyonan nga namin na 3 oras nga lang magda-dialysis si Habi today. Dahil malayo-layo rin kasi yung Tawaw at ayaw nga naming magabihan kami sa daan. Kaya minabuti na nga namin na makalakad ng maaga mamaya. At pagkarating nga namin dito sa ospital ay dumiretso na nga kami dito sa may likod ng dialysis center para makapag-parking ng sasakyan. Masama na naman nga ang panahon at parang uulan na naman. Agad na rin kaming pumasok ni Habi dito sa loob. Nagtimbang na nga rin si Habi para malaman kung ilan nga yung nadagdag sa dry weight niya. Pagkatapos ay binitbit na nga ni Habi itong isang upuan para may maupuan nga ako sa loob. Dali-dali na nga rin kaming nag-priming ni Habi habang busy pa nga yung mga nurse sa ibang mga pasyente. Nang sa ganun nga ay pagkatapos nila ay maghuhook na nga lang. Pagkatapos ay nalinisan na nga rin ni Habi itong fistula niya gamit itong alcohol. Hinihintay nga lang namin dyan yung turn ni Habi para i-hook dahil dadalawa nga lang yung nurse na on duty. Then after ilang minuto nga na nakasalang si Habi ay sabi ko nga ay kumain na kami. At nang makatulog na nga si Habi at makapagpahinga-hinga na rin. Kako para hindi nga siya antukin mamaya sa biyahe namin papuntang Tawaw. Kaya agad ko na ngang inihanda itong mga nabili naming pagkain. At naglagay na rin ako ng mainit na kape dito sa baso para kay Habi. Ewan ko ba hindi pa nga rin kami nagsasawa ni Habi dito sa mie goreng. Kapag nga araw ng dialysis ay eto nga lang yung palagi naming binibili. Kasi nga para sa akin ay mild nga lang yung pagkaluto niya. Hindi masyadong malasa. Then pwede tayong mag-request kung gusto nga nating palagyan ng sambal o hindi. At tamang-tama nga yung lasa niya para sa panlasa namin ni Habi. At before pa nga kami kumain ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat sa mga biyayang nasa harapan namin. Ito ngang sambal nila yung pinakagusto namin ni Habi. Hindi lasang bawang at hindi rin oily. Hindi katulad sa karamihan na nagbebenta dito. Kaya kapag close nga itong binibilhan namin at sa iba nga kami napabili, ay palaging hindi nauubos at sobrang dami nang natitira. At yung sa iba naman ay mabilis sumakit yung tiyan ni Habi pagkatapos kumain. Kaya naman nagstick na nga lang kami dito sa seller na ito. Then maya-maya pa pagkatapos namin kumain ay nakatulog na nga si Habi. At sa mga oras nga na yan ay sobrang lakas na ng buhos ng ulan. Kaya naman kinumutan ko na rin si Habi dyan. At before nga matapos yung 3 oras ng dialysis ni Habi, ay inihanda ko na nga rin itong gamot at itong plaster. At eto na nga at maaga-aga pa nga nang kami ay makalabas. Dahil maaga nga rin kaming pumasok kanina at 3 oras lang yung dialysis ni Habi. At buti na nga lang rin ay tumila ng ulan pagkalabas namin. Idadaan nga lang muna ako ni Habi sa bahay para magligpit ng gamit habang siya naman ay pupunta nga saglit sa bahay ng kuya niya para manghiram ng sasakyan. At eto nga pagkatapos ko ngang magligpit ay dumating na nga rin si Habi. Hindi nga raw siya feel safe sa gulong ng sasakyan namin. At dahil maulan pa nga ang panahon at madulas ang daan, kaya minabuti na lang ni Habi na manghiram nga ng sasakyan sa kuya niya. Almost 2 hours nga pala itong biyahe guys galing Semporna papuntang Tawaw. May aasikasuhin kasing dokumento si Habi sa Tawaw. Ang Semporna kasi ay isang maliit lang na town at halos lahat nga ng mga main offices ay nasa Tawaw. At pati na nga rin yung mga emergencies sa ospital ay pina-forward nga nila sa ospital ng Tawaw. At habang nagbibiyahe nga kami dyan ay humingi nga si Habi nitong kakanin. Hindi niya nga raw nakain kanina sa may dialysis center. Kaya naman sinubuan ko na nga siya dyan para hindi na maglagkit yung kamay niya. Naalala ko nga dati guys nung sa Tawaw pa nga kami nakatira ay 2 o 3 beses kami kapag umuwi ng Semporna sa isang linggo. Kaya pabalik-balik kaming dumadaan dito. Pero ngayon paminsan-minsan na nga lang kaming bumabiyahe ni Habi papuntang Tawaw. Dahil simula nga nang nagkasakit si Habi ay mabilis na siyang antukin sa pagdadrive. At sa kalagitnaan na nga kami ng daan papuntang Tawaw ay umulan na nga rin ng malakas. At alhamdulillah nga at nakarating nga kami ng safe. At nang dumating na nga kami ay sarado na yung office na pupuntahan namin for lunch break. Kaya 2 PM na nga kami babalik ulit ni Habi. Sabi ni Habi ay maghanap na nga raw muna kami ng makakainan para makakain na nga muna ng lunch at makapagpahinga-hinga rin ang likod niya. At dito nga kami pumunta sa paborito naming pinupuntahan dati. Buffet style nga pala dito at yung mga pagkain nga nila ay local Malaysian cuisines. Ang napili ko ngang ulam ay itong masak lema at paru goreng. At kay Habi naman ay okra at chicken kurma. Kumuha na rin kami dyan ng napakasarap na sambal nila. Mabuti na nga lang nang dumating kami dito ay mabakante pang ang mesa. Dahil kahit sobrang dami nga ng mesa nila ay talagang nauubusan pa rin sa rami ng taong kumakain
kumakain dito. At hindi nga lang yon, dahil kapag nahuli ka ngang dumating dito ay wala ka nang maaabutang ulam. Sobrang sasarap kasi ng mga ulam na ino-offer nila at yung presyo naman ay talagang pangmasa. Kaya araw-araw ay mabilis na ma-sold out yung mga paninda nila. Dahil non-stop talaga yung mga kumakain dito sa kainan nila. Pangarap ko talagang magkaroon ng sariling kainan dyan sa Pilipinas, guys. Di bale, inshallah, imamanifest ko yan. Malay natin isang araw, di ba? Yung mga masasarap na luto galing dito sa Malaysia yung dadalhin ko dyan. But with a Pinoy twist, of course. At ng 2 p.m. na nga ay bumalik na nga rin kami ni Habi sa office na pupuntahan namin. At alhamdulillah ay sobrang bilis nga lang natapos nung inasikaso ni Habi. Kaya pagkatapos ay umuwi na rin kami kaagad. Nagdala nga pala ako ng baon kanina galing ng bahay. Baka kako kasi magutom si Habi before pa kami makarating ng Tawaw. Mas mabuti na yung handa, di ba? At dahil nga kanina ay sa labas nga kami kumain, ang ending ay ako na nga rin yung kakain nitong baon namin. At para hindi naman masayang, tinanong ko nga rin si Habi kung gusto niya bang kumain pero ayaw niya nga dahil busog pa siya. Dumaan na nga rin kami dito saglit sa nagtitinda ng mga prutas para bumili ng kaunting prutas. At ayan nga guys, at may rainbow pa nga kaming nakita pag uwi namin. Tunay nga namang there's a rainbow always after the rain. At sobrang salamat nga naman at nangangalahati na kami ng daan at maliwanag pa. At ilang saglit pa nga ay nag-request nga si Habi na pisil-pisilin ko raw yung batok niya nang hindi nga siya antukin. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.